ito, madlang people, the breadwinner is number 2. Kausapin natin si siya. Ana Marisa de Mesa. Oo, halika kausapin natin siya at magbigay-pugay tayo sa ating kapusong breadwinner na call center agent. So, saan ka na call center? Ana, si Ana Marisa de Mesa. Saan ka call center agent? Pwede pong sabihin yung... Pwede sa trabaho, wag na. Di ba pwede? Pwede ba sa inyo Hindi ko po sabihin? sure. Tatanong ko lang sa boss mo. Oo, boss, yung boss, pwede ho ba Hindi sabihin? pwede. Ha? So, ilang taon ka, gaano ka nakatagal na call center agent? Kung susumayin po, 5 years na po. 5 years na. 5 years. Okay. So, paano ka naging breadwinner ng inyong pamilya? Nagsimula po nung pandemic, student pa lang po ako ng senior high school. Then, nag-service crew po ako. Then, sa umaga po, service crew. Sa gabi po, call center agent na po ako. Then, nagtuloy-tuloy na po ako ng call center agent na lang. Contractual lang po kasi ako dun sa service crew po eh. Then, pagka-graduate ko po ng senior high school, yun po, tinuloy-tuloy ko na po yung... Hindi po siya hopping, yung call center hopping na sinasabi po nila na palipat-lipat. Oo. Meron po akong clearance, sinusoli ko po yung mga headset, ganun po. Oo. Kasi hindi po ako nag-aawol. Maganda po yung may record Matagal, ka. dun sa kumpanya mo ngayon, matagal-tagal ka na rin dyan? Medyo po, opo. medyo. Paano napunta sa'yo o naiatang sa'yo yung pagiging breadwinner? Pang-ilan ka ba sa magkakapatid? Fourth po ako sa 6 na magkakapatid. 6 na magkakapatid, Apo. pang-4 ka. Bakit sa'yo naiatang Actually, ang obligasyon na maging breadwinner? yung second eldest sister ko po talaga, siya po talaga yung unang breadwinner po sa family namin noon. Kaya lang po napagod na siya. So, kailangan po na Nagkaroon siya ng pamilya? Meron na rin po. Ayun. Yun kasi, di ba yung breadwinner pag nagkakaroon ng sariling pamilya, kailangan niya natutukan yung sarili niyang pamilya. Kaya Totoo. kailangan maipasa yun dun sa kapatid. kung sinong available. Pero Nasaan ang bakit Yes. kasi pang-apat ka Apo. kamon, may pangatlo pa. Meron po. Bakit sa'yo agad napunta? Yung pangatlo po namin, ano po siya, at outgoer, hindi po siya nag-stay sa bahay. Talagang adventurous po siya. Recently lang po, kakapanganak niya po sa third child niya. Opo. Hindi na po namin siya kasama. pamilya si... Apo, may family. Hindi na sapo. Correct. Pero bakit nasa mga kapatid? Anong nangyari sa iyong mga magulang na dapat nagpo-provide para sa inyo? Yung father ko po ay wala na po siya. Then, sa totoo po niya, hindi po pare-parehas yung father po namin. Opo. Bale, sabihin na po na, anak po ako sa labas kasi. So, yung father ko po, nakita ko po siya nung bata ako. Pinapakita ko lang yung mga stars ko, mga medals ko sa kanya. Pero nung pumanaw na po siya, wala na po akong contact din sa family niya. Kaya po yun. Nalaman ko na lang po. Yung nanay mo naman. Nung 2016 po, way back, kasi nagpa-pageant po kasi ako noon. Nagpa-pageant po ako. Mahilig po ako mag-contest, sumali sa dance, ganyan po. Tapos, na-stroke po siya. One time, na-stroke po siya sa pagod. Then, 4 strokes na pala po yung nangyari sa kanya. Kailangan namin siya bantayan sa ospital. Ganun po. 2016 po yun. 2017, nagka-lupus naman po yung panganay namin ate. Lupus nephritis, kidney failure po siya. Ano po yun, 4th year high school pa lang po ako noon. Wala pong magbabantay dun sa mga kapatid ko. Kasi yung outgoer ko po na ate, wala po sa bahay. Yung pangalawa po namin na ate, siya po yung nag-work. Yung panganay po, siya po yung may sakit. Yun po yung nangyari nun. Kaya kailangan tumulong ka sa pamilya mo kasi kung hindi, wala po kayo makakain. Walang magbabantay, tsaka walang mag-aalaga. Kusa mong kinuha itong obligasyon na ito. Na naramdaman mo na, ako na, kailangan kong tumayo. Kailangan kong magkusa. Dahil kung hindi, magtutuloy-tuloy ang paglubog ng pamilyang ito. Dahil yung nanay mo, gustuhin niya man, hindi niya nakakayanin dahil siya may karamdaman. Ang tatay mo ay wala na. Yung panganay mo na aasahan mo sana, nagkaroon din ng karamdaman na malala. At bukod doon, meron pa siyang, may special child kang kapatid. Meron po. Nandito siya. Opo. At saka yung isa mong kapatid. Ay, ayun po sila, yung naka-pink po tsaka red. Nagtatakip po ng mukha. Naiya po. Hi. Hi! So, sino-sino ang mga, ilan ang itinataguyod mo na family member? Nanay mo, ikaw, sino pa? Siya po, si Aliyah tsaka si Felicity, Maymay. Hi po. Hello. So, pang-ilan kang kapatid? Pang-anim po. Bunso. Nag-aaral ka ngayon? Opo. Tapos, tinutustusan ni Ana ang iyong pag-aaral. Opo. Nakikita mo naman yung ginagawa niya para sa'yo. Opo. Nag-uusap ba kayo ng ate mo? Opo. Heart Anong to mga heart. pag-uusapan niyo minsan? Pag kaming dalawa po sa bahay na iiwan,
ano po, nagkaka-heart to heart talk po kami minsan. Tapos, ano po, nag-open-open po kami sa isa't isa. Tapos, kung sinasabi po namin sa isa't isa yung kung ano po yung nararamdaman namin, na, na nahirapan po kami. Yung minsan po, yung may gusto po kaming sabihin sa isa't isa, pero nahihiya po kami sa, kahit sa family members po namin. Magkaharap ka. Pero minsan ba nagsasabi sa'yo na pagod na siya? Gusto niya Opo. na sumuko sa buhay? Ganun? Opo. Ako po yung takbuhan, parang comfort po ng mga ate ko. Paano mo sila, paano pinalalakas ang loob ng mga kapatid mo pag nangihina sila? Nakikinig lang po ako sa kanila. Malaking bagay. Oo. Kasi Na, hindi tapos naman may sa lahat- nalalabas sila. Yes. Hindi kasi sa lahat ng pagkakataon kailangan may sabihin ka o gawin. Yung nandoon ka lang para makinig at makapaglabas sila ng damdamin, napakalaking bagay yun. Not all the time kailangan may gawin ka. You just have to be present to listen. Hinga lang. Oo.